Yes, isa mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Okay, live na naman po ulit tayo upang magbahagi ng mga salita ng Panginoon. So, tatalakayin po natin ay patungkol po sa katanungang ito. Bakit ginawang ligtas si Judas ng mga tusong laban sa kaligtasang hindi mawawala? So, yan po ang ating tutugunan at pag-aaralan. Bakit nga ba itong mga tuso na laban sa kaligtasang hindi mawawala ay sinasabi nila na itong si Judas ay naligtas daw. Unang-una, kung bakit nila ginagawa ito na dahilan o paraan ay upang gibain itong aral ng Panginoon na kaligtasang hindi mawawala. Bakit po? Kasi si Judas ang napakadaling target ng mga ito upang pawalang bisa ang aral ng kaligtasang hindi mawawala. Bakit po? Kasi si Judas nga po ay naka-front doon po sa paggawa ng kasamaan. Tulad ng pagtataksil kay Kristo. So, ibig sabihin, nung tinakwil niya si Kristo, ay nawala ang kanyang kaligtasan base sa mga tusong lobong ito. Yan, napakadali po na targetin si Judas. Kung bakit sinasabi nila na ito raw si Judas ay ligtas at nawala ang kaligtasan. Ngayon, patutunayan po ng Biblia, hindi po ako, ginagamit lang akong instrumento ng Diyos para maliwanagan ang mga tao. Liwanag na ayon po sa Ebanghelyo o katotohanan. Ganito po yan. Ayon po sa Juan 17 at 12, ang sabi po doon, tinatawag po si Judas na son of perdition. Anak ng kapahamakan. Ngayon, tanungin ko po kayo, meron po bang ligtas na anak ng kapahamakan? Mula ng pagkahula sa kanya, siya po'y tinawag na anak ng kapahamakan. At tinawag din po siya ang wika sa sa katalatang 70 hanggang 71, kung titignan po natin ang saysay po din ni Kristo, sabi niya, hindi ba't sinugo ko kayong 12 at ang isa sa inyo ay dyablo? Ibig sabihin, ito palang si Judas ay tinawag ng Panginoong Hesukristo na dyablo. So, ito po yung mga talata na nagpapatunay na hindi po talaga nagkaroon ng kaligtasan si Judas or nagkaroon ng pagbabago spiritual o pangkaloobang kapanganakan. Yan po ang katotohanan. Sapagkat si Judas, mula pa nga ang wika, ay magnanakaw po ang wika. Yan po yung nakatala doon sa Juan 12 at 6. Opo, sapagkat siya may hawak ng supot ang wika. So, dito, kung mapapansin po natin, tinawag po siyang magnanakaw. Yung bang ligtas, kasama na ni Kristo, masasayang bang ligtas yun na isang magnanakaw na kumukupit doon ng salapi sa supot na siya ang tagahawak? Kasabihin ba natin na ligtas yun kasama ang Panginoon? Di ba ba? So dito, kung mapapansin po natin, yung mga talatang ito na ating pong binanggit ay patunay po na si Judas ay wala po talagang kaligtasan. Opo, wala po talagang kaligtasan. Kaya nga sabi ng Mateo 26:24, ang wika po doon ay mabuti pa ang wika sa kanya kay Judas na nagtaksil sa kanya, mabuti pa ang wika sa kanya na hindi na ipinanganak. Hindi na ipinanganak ang taong ito. Ibig sabihin, kung yung pala'y ligtas, bakit sinasabing mabuti pang hindi ipinanganak? Para bagang lalabas na may tinatangi ang Panginoon. Pero hindi po ganon. Sapagkat sa Biblia ay malinaw ang mga talata na walang konteksto o talata man na nagpapakita na itong si Judas, isa sa kanyang mga alagad, ay tunay na naligtas. So yan po ang ating pong ibibigay sa inyo na mula po sa Biblia na merong karunungan at ating pong itatanim ang mga bagay na ito upang puksain itong mga tusong tanungang ito. Ngayon may narinig nga po ako na isang tanong, sabi doon na kung ikaw daw ay ligtas, tapos kung ikaw ay ligtas tapos himiwalay ka kay Kristo o itinakwil mo si Kristo, ay ligtas ka pa rin ba? O ano bang klaseng tanong yan? Di po ba? Di ba't isang tusong tanong na walang kabuluhang tanong? Ito po yung false dilemma o tinatawag po na straw man. Bakit po? Sa Biblia, ang ligtas kailanman ay hindi nagtatakwil kay Kristo. Diyan po marami nagkamali. Wala pong pagtatakwil ng mga ligtas doon kay Kristo. Kaya mali pong tanong yon.
May narinig po ang kanyang tanong. So mag-ingat po kayo sa mga tusong tanungan na ito na minsan na po nating binalibag. Opo, minsan natin binalibag at nilampaso at yun nga, nag-init at ibig sabihin, no? Nag-init yung kanyang tumbong, hindi alam kung saan susuot. Kasi nga, kapag kayo bumangga sa ebanghelyo ng katotohanan o aral ng kaligtasan na hindi mawawala, ay ang sasapitin nyo nga ay siguradong pagkagiba ng aral, no? Sa biyaya ng Panginoon. So, ganun lang po. At naway napagpala kayo ng mga salitang ito. Shalom! God bless po sa lahat.